Mula sa IBA College of Mindanao, ito ang IBA News. Sa dako ng Pilipinas, kami ay nagbabalita. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Magandang araw! Narito ang mga may init na balitang tumatak ngayong linggo. Eksklusibo, bilateral relation ng Kingdom of Saudi Arabia at Pilipinas na pag-usapan. Ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas gustong isulong ng dating Pangulong Duterte. Para sa Sports News, Philippine National Dance Sport Team handa ng lumaban sa ibang bansa. Bagong nag-viral online na tinaguri ang Bangsamoro Pop, Shaira Moro kinagiliwan online. We begin tonight with the news from bilateral relation ng KSE at Pilipinas. Inaasahang mas iigting pa ang bilateral relation ng Pilipinas at Kingdom of Saudi Arabia. Ito ay matapos mag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Prince Faisal bin Farhan Al Saud na siyang Foreign Minister ng Saudi Arabia. Kabilang sa mga napag-usapan ng mga opisyal ang pagbubukas ng maraming oportunidad at economic development sa pagitan ng dalawang bansa. Siniguro ng prinsipe ng Saudi Arabia ang patuloy na pakipagtulungan at suporta sa Pilipinas kahit may bali-balitang isyu sa pag-aabuso ng mga OFW sa Saudi. Kaugnay nito, nasa 860,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia na siyang may pinakamaraming Pinoy sa Middle East. Matatandaan na sinabi ng Department of Migrant Workers na napagkasunduan ng Pilipinas at gobyerno ng Saudi ang pag-deploy ng overseas Filipino workers sa kanilang bansa. Gustong ihiwalay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Mindanao sa Pilipinas at gawing Mindanao Republic. Narito ang report ni Camel Hiraldes. Sa gitna ng hidwaan ng politika, gustong ihiwalay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Mindanao sa Pilipinas at magkakaroon ng sariling gobyerno. Ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino? Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Para kay Senator Chis Escudero, hindi posible sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. Sinagundahan ito ng isang political analyst. There is no legal procedure for seceding because technically we are not a federal republic. You know, we don't have the presumption of autonomy of a state. And there is no mechanism for seceding. Na sinasabi niya may United Nations agreement daw na standard. Para sa akin, hindi pwede kasi hindi magandang magkawatak-watak ang Pilipinas. Pinaglaban ito ng ating mga bayani kaya bakit pa ihiwalay? Hindi na ito matatawag na Pilipinas kung maihiwalay ang Mindanao. Hanggat kayang umindak at sumabay sa musika, patuloy na namamayagpag ang Philippine National Dance Sport Team sa iba't ibang torneo ng mundo upang ipakita ang sining at sports na ito. Ang pag-practice ng yoga ay it helps to connect our highest truth, live with intention, and make choices for the highest good. So, yung practice ng yoga, it helps us to connect with our highest truth, live with intentions, and make choices for our highest good. Viral news! Instant celebrity ang tinaguri ang Bangsamoro Pop Rising Star na si Shaira Moro matapos sa giliwan sa internet ang kantang Selos. Naging internet sensation matapos itong sumikat at mag-viral ang kanyang kantang Selos sa iba't ibang platform ng music app sa social media. Patok sa netizen ang catchy nitong tono. Subalit,
tinanggal din agad ito sa music streaming app matapos magkaroon ng isyo at pagkakalintulad sa kanta ng Australian singer na si Lenka. Sa pahayag ng recording label ni Shira na EHS Channel, kusa raw nilang tinanggal ang kanta dahil kumukuha pa sila ng cover license dito. Kinumpirma ng EHS na ginamit nila ang melody ng kantang Trouble is a Friend ng Australian singer Lenka. Kung pakikinggan mabuti, magkatunog nga ang dalawang kanta. Hanggat nag-comment ang netizen na ito sa post ni Lenka, sinabing pinagkakakitaan ng iba ang kanta niya. Nag-reply naman sila at sinabing gumagawa na sila ng legal action. That's all we have time for tonight. Thank you for watching and have a good evening. I am Raima Insumayan, IBN News.